Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakay natin ngayon ay ano ang atonement at bakit mo dapat itong malaman? Ngayon po ang ating pag-aaralan tungkol sa Hebrews chapter 9 verse 22. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Or sa Tagalog, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Teaching number 1. Atonement unites God's love and justice. Sa pamamagitan ng atonement, nagkakaroon ng pagkakasundo ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang hustisya. Dahil sa kasalanan ng tao, kinakailangan ng hustisya ng Diyos ang parusa. Ngunit dahil sa kanyang pag-ibig, naglaan siya ng daan upang mapatawad ang mga tao nang hindi isinasakripisyo ang kanyang hustisya. Teaching number 2. Atonement is a penal substitution. Ang konseptong ito ay nangangahulugang si Jesucristo ang pumalit sa atin para tanggapin ang kaparusahan na dapat sana ay para sa atin dahil sa ating mga kasalanan. Siya ang naging sakripisyo upang matubos tayo. Teaching number 3. Atonement takes away the wrath of God. Dahil sa sakripisyo ni Jesucristo, nawala ang galit ng Diyos laban sa kasalanan. Sa halip, pinatawad ang tao at binigyan ng pagkakataong makipag-ugnayan muli sa Kanya sa pamagitan ng biyaya. Application number 1. Appreciate Jesus Christ today and forever. Ang ginawa ni Kristo ay hindi matatawaran. Kaya't nararapat na purihin siya araw-araw, hindi lamang sa ating panalangin, kundi patat na rin sa ating mga gawain. Application number 2. Approach the throne of God with confidence. Dahil sa atonement, binigyan tayo ng karapatang lumapit sa Diyos ng walang takot. Wala nang hadlang sa ating relasyon sa Kanya sapagkat tinakpan ng dugo ni Kristo ang ating mga kasalanan. Application number 3. Appeal to Jesus' blood when stricken by guilt. Kapag tayo ay nalulumbay o inaakusahan ng konsensya dahil sa ating kasalanan, dapat nating alalahanin na sapat na ang dugo ni Kristo para sa ating kapatawaran. Tanggapin natin ang biyaya at kapayapaan na dulot nito. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming